Cheng Cheng, bilisan mo, harangin mo siya. Nanay ko yan. Ah. Umalis ka nga rito, matandang hakluban. Ang baho-baho mo. Huwag na huwag mong dudumihan ang glass door ng shop namin. Madam, mag-ingat po kayo. Itigil nyo yan. Patawad po, pasensya na, hindi ko po sinasadya. Kasalanan ko po, sana hindi ko kayo nadamay o nasaktan. Aalis na po ako, aalis na po ako. Ang kamay na to. Lokang, holding the scene. Nanay. Nanay, ikaw ba talaga yan? Akala ko ba nasa probinsya kayo at kasama si kuya? Hindi, nagkakamali ka. Hindi kita kilala. Hindi ako ang nanay mo. Mingyu, bakit ka umiiyak? Ano bang nangyari? Cheng Cheng, bilisan mo, harangin mo siya. Nanay ko yan. Ah. Teka, bakit ka umiiwas sa akin? Tignan mo ako to si Mingyu. Array, ang biyenan pala ni President Lee ay isang pulubi na nagbebenta ng pampapayat. Nakakahiya naman. Masisira ang pangalan ng pamilya Lee dahil dito. Mingyu, huwag mo akong hawakan. Madumi ako, anak. Amoy basura ako. Mayaman na ang pamilya ninyo ngayon. Ayaw kong mapahiya ka dahil sa akin. Hayaan mo na akong umalis. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nay. Sabihin niyo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Nasaan ang kuya? Huwag mo nang banggitin ang masamang anak na yon. Wala siyang kwenta. Dahil sa pera. Pati sarili niyang ina, itinatuwa niya. Pinalayas niya ako sa bahay namin. Ibinenta nila ang ancestral house namin sa probinsya. Inubos nila lahat ng ipon ko. Pambili sana ng kabaong ko. Tapos minasama pa nila ang ubo ko, kesyo kabigat daw ako. Noong hating gabi, iniwan nila akong mag-isa sa highway. Papuntang lungsod. Mga hayop sila. Wala pang anak na kasing lupit nila sa mundong ito. Kinakain ang laman at iniinom ang dugo ng sarili nilang ina. Siguradong may parusang darating sa kanila. Inay, saan po kayo tumutuloy nitong mga nakaraang araw? Ayos lang ako, anak. May abandonadong brick factory sa kanluran ng lungsod. Malawak naman ang espasyo doon. Sa araw, nangangalakal ako ng mga bote. 10 sentimos ang bawat isa. 3 araw akong nag-ipon para makabili ng 2 pirasong tela. Mingyu. Ito ang tinahi kong asterisk by Soy Dao Dao asterisk baby belly warmer para sa magiging apo ko. Sombrero. Malabo na ang paningin ni inay. Pasensya na kung hindi maganda ang tahi. Inay. Eto po ang 80,000 yuan na naipon ko. Mula sa mga asterisk freelance translation asterisk ko. Kunin niyo na po ito para makapagpa-check up kayo sa ospital. Maghanap po kayo ng malinis. Na matutuluyan, nagmamakaawa ako sa inyo, inay. Hindi ko matatanggap yan, anak. Ibalik mo na yan. Hindi pwede, hindi ko talaga pwedeng kunin yan. Nakatira ka sa isang mayamang pamilya, lagi kang minamaliit doon. Paano ka kung wala kang hawak na pera? Hindi pwedeng isipin ng mga Lee na nanghihingi lang tayo ng tulong dahil mahirap tayo. Director Lay, gamitin mo ang asterisk reserve fund asterisk ng kumpanya. Magpadala ka agad ng 2 milyong cash. Ipadala mo sa Shengding Plaza sa loob ng 5 minuto. Kapag na-late ka, ikaw at ang buong asterisk team asterisk mo. Huwag na kayong pumasok bukas. Presidente, Director, sisiguraduhin naming darating yan sa tamang oras. Ginoong Lee. Huwag mo sanang sisihin si Mingyu. Hindi ko tatanggapin ang perang ito. Kahit 5, wala akong kukunin. Aalis na ako ngayon din. Nangangako ako, hindi ko na makikita si Mingyu habang buhay. Pakiusap, huwag mo na siyang iligtas. Lee Chengzu, ano bang ginagawa mo? Siya ang bride ko. Ginamit ko ang sarili kong perang pinaghirapan para buhayin ang nanay ko na halos mamatay na sa gutom. Ano bang batas ang nilabag ko? Sa tingin mo ba, si Gu Mingyu, ang asawa mo, ay isa lang taong walang silbi na mukha lang sa pera? Bodyguard, alalayan niyo ang matanda papunta sa may lilim. Hanggat wala akong pahintulot, walang aalis dito ngayon. Lee Chengzhou, may puso ka pa ba? Wala akong puso. Lihim mong binibigyan ng ilang 10,000 ang nanay mo, para pabalaykan siya sa lugar na punong-puno ng lamok, at sa mainit na pabrika ng bubong para hayaan siyang mamatay ng mag-isa. Iyan ba ang tawag mo sa pagmamahal sa magulang?
Akala mo ba ang biyenan ko na si Lee Chengzhou ay kulang lang ng ilang 10,000 pambili ng gamot? Ang kailangan niya ay tahanang magsisilbing proteksyon niya. Ang kailangan niya ay dignidad bilang isang ina. Ang ginawa mong palihim na pagbibigay ng pera ay hindi lang pagmamaliit sa nanay mo, kundi sampal din sa asawa mong katulad ko. Paano na lang ang tingin sa akin ng ibang tao? Lee Chengzhou, tingin nila sa akin ay isang hayop na hinahayaan lang mamatay ang sariling biyenan. Mahirap lang ang pinagmulan ko, kaya hindi ako makahingi ng tulong sa'yo. Hindi mo man lang tinanong. Bakit mo naisip na itatakwil ko si nanay? Presidente, heto po ang 2 milyong cash, paki-check na lang po. Chengzhou, ano bang ginagawa mo? Nay, regalo po ito ng manugang nyo pambili ng tsaa. Ang 80,000 piso. Ano bang magagawa niyan? Ang biyenan ni Lee Chengzhou dapat ay nakasuot ng pinakamagandang jade at nakatira sa mansyong may aircon at heater. Damhin ang pinakamahusay na serbisyong medikal na nararapat sa iyo dahil binigyan ka niya ng buhay at dinala ka sa mundong ito. Iyon na ang pinakamalaking biyaya para sa akin na si Lee Chengzhou. Hindi ko papayagang may ibang mang-api o magpahiya sa kanya. Mabuhay ka. Di ba kukunin mo na ang passbook? Babawiin ko yun. Dahil ang pagmamahal sa magulang ay dapat ginagawa ng may dangal at buong pagmamalaki. Mingyu, alalayan mo si nanay. Uuwi na tayo sa mansyon ng pamilya Lee. Ako, si Lee Chengzhou, ay nagpapahayag na simula ngayon. Hindi na kailangang tumira ni nanay sa isang abandonadong gusali. At hindi na niya kailangang maghalongkat sa kahit anong basurahan. Dito sa syudad na ito, sino mang manggahas na magsabi ng masama tungkol sa kanya, sisiguraduhin kong malulugi ang buong pamilya nila, at magiging palaboy sa kalye. Manugang, masyadong marumi ang mga damit ko. Baka madamay pa ang swerte ng inyong tahanan. Kalokohan yan. Matapos kayong ubusan ng pera ng mga walang kwentang anak nyo sa probinsya, sa tingin nyo ba ay itataboy pa namin kayo ng anak nyo, na inyong sariling pamilya? Sa pamilya Lee, kulang ba kami ng isang pares ng chopsticks para sa inyo? O kahit isang silid man lang? Ang katotohanan ay nasa puso ng mga tao, at tungkol naman sa 2 hayop na yun sa probinsya na nagbanta sa inyo, at gustong mangagaw ng ari-arian. Huwag kayong mag-alala, bukas ng umaga, ang aking mga magagaling na abogado, ay ipakukulong na silang lahat. Hahayaan ko silang mabulok sa loob ng bilangguan, at dapat nilang ibalik ang lahat ng kinuha nila ng may tubo pa. Mabuti. Mabuti yan. Ang mga ganitong walang utang na loob na hayop ay nararapat lang na mabulok sa kulungan. Napakabait mong bata, napakabait mong manugang. Nanay, salamat dahil binigyan mo ako ng bagong pag-asa sa buhay. Nanay, hindi ito limos. Ito ang lakas ng loob na ibinibigay ng manugang nyo para protektahan kayo. Simula ngayon, kahit gumuho man ang mundo, ako ang sasalo para sa inyo. Tara na, uwi na tayo. Nakapagluto na kami ng tinulang manok sa bahay. Mula ngayon, mag-relax ka na lang at magpakasarap sa buhay. Kailangan mong sumakay. Bilang isang lalaki, kung hindi mo kayang protektahan ang mga mahal sa buhay ng iyong asawa, wala kang silbi kahit gaano pa karami ang pera mo. Sa tingin ko, ang pagmamahal sa isang babae, dapat ay maging matibay kang sandigan para sa kanya. Inaalala yan. Pakiramdam niya ay ang galing ng pagkakahandle ko sa sitwasyon kanina. Mga kapatid, type nyo naman ang tunay na lalaki sa comment section.